Kinwestiyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon kung bakit ngayon lang binanggit ang umano'y Cabral Files sabay hamon kay Congressman Leandro Leviste na ilabas ang listahan. Gate ni Leviste, lehitimo ito at maaring may iba pang may kopya. Nakatutok si Mav Gonzalez. May mga tanong si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa kapwa-kongresistang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kung Setyembre pa raw hawak ni Leviste ang binansagang Cabral Files, bakit raw hindi niya ito agad isinapubliko? How can we actually rely on the say-so of Congressman Leviste when the person who should actually authenticate it is already dead? If he wanted to do a disclosure, it should be a full disclosure of everyone. Sa paglalahad ni Leviste kahapon, sinabi niyang ang Cabral Files ay listahan ni yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Laman daw nito ang pangalan ng mga mambabatas na may bilyong-bilyong pisong halaga ng insertion sa 2025 national budget. Aniya, matagal na niya itong sinasabi pero hindi lang napapansin ng publiko. Nasabi ko nga din sa ibang mga interview na dapat si Yusek Cabral ang maging state witness dahil siya ang may pinakamaraming alam sa buong DPWH tungkol sa mga budget insertions. At nanghihinayang nga ako na parang hindi masyado kasing kilala si Yusek Cabral ng publiko noon, kaya hindi masyadong na-pick up yung panawagan na protektahan siya. May binanggit na dati si Leviste na pangalan ng mga kongresista, pero tumanggi na siyang pangalanan ang iba pang politiko dahil mas mainam daw kung DPWH na ang maglabas nito. Sabi ni Ridon, kahit siya daw pinangalanan ni Leviste. Super sinungaling si Congressman Leviste. At pangalawa, fake news. Yung sinasabi niya na meron po ka-insertions for the 2025 national budget kung hindi pa ho ako kongresista nung pong binubuo po ito. Asa na ilistahan mo, Leandro? Ba't hindi mo yun ilalabas? Hindi mo kailangan si Secretary Vince para dito. Hindi mo kailangan ng Kongreso para dito. Kung nasa iyo at mahalaga ito sa tao, dapat as early as September 2025 na ilabas mo na ito. Paglilinaw naman ni Leviste, Bicol Saro Party List ang may proyektong nagkakahalaga ng 150 million pesos sa CAMSOR at hindi si Congressman Ridon. Hinihinga namin ng pahayag ang Bicol Saro Party List. Giit naman ni Leviste, lehitimo ang listahang nakuha niya mula kay Cabral. 110% po tunay ang files na nakuha ko sa DPWH. Hindi ko naman masasabi kung tama lahat ng mga input ng staff ni Yusek Cabral sa files na ito. Okay. Pero tingin ko nga marami pang mga staff sa DPWH may hawak ng files na ito. Kasi ang mga files ay inging code ng hindi lang isang staff. Ibinigay daw sa kanya ni Cabral ang listahan noong September 4 matapos i-otorisa ni Public Works Secretary Vince Dizon. Pero tila duda rito si Ridon. Mainam aniya na kausapin ng iba pang taga DPWH para malaman kung totoong voluntaryong ibinigay ni Cabral ang listahan kay Leviste. May mga narinig po tayong allegations na parang it was not voluntary. No? So, we'd like to get a bit more details about it. Kasi I think yung facts naman po talaga ay he actually went to the DPWH office on a particular day and we will have to talk to everyone there. Hindi ba? Kung kamusta ho ba yung demeanor ng mga tao. Sabi rin ni Leviste, mukhang merong ibang may hawak na ng Cabral Files bukod sa kanya. Kagabi raw, may tumawag sa kanya na may alam tungkol dito. Parang partial lang naman daw ang hawak niya. Pero parang may nagbigay na nga ng partial na kopya ng file na to eh. Kaya naniniwala ako na nandun pa sa opisina ng DPWH yung file kasi may nagtanong lang sa akin kagabi tungkol sa file na nakita niya. Nagtugma naman po, Congressman. Opo, kaya nagulat ako para mo alam yun. Kaya talagang nakita niya yung parehong file ko. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.